Ngayong araw mga guys, nandito nga po pala tayo sa Alonte Complex, Biñan, Laguna para manood ng MPBL Game 2. At kasama nga din po pala nating manood si J-Logs Alonte. Ayun no, pusoy sa'yo si Ronnie Alonte. Grabe ka na, J-Logs Alonte. At nanood nga din po pala dito yung sikat na sikat sa TikTok. Ayun no, si JB Always Fresh. Siya nga po pala yung mga naggugupit sa mga bilyonaryo sa mga iba't ibang bansa. Kaya talaga madami nagpapapicture sa kanya dyan. Ayun no, malapit maggupit yung idol ko na yan. Diba? Sana sa susunod makapagpagupit ako sa'yo ng play dead o kaya semi-kalbo para quality. At syempre nanood nga din po pala dito yung isa ko pang idol, si Tim Katagumpay. Sana mabigyan tayo dito mamaya ng isang quality na Ibu helmet. Kaya talagang bandami nagpapapicture dyan kay Tim Katagumpay. At eto na nga mga guys, ilalagay na ba dito ang South Cotabato o tatabla pa ang Biñan, Laguna? Kaya tara, samahan nyo na muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po umalis na nga din po kami dito at syempre nagpagas nga din po muna kami dyan ng full tank 50. At pag alis nga namin dito, nakasalubong pa namin yung varsity bus ng South Cotabato. Ayun bumabalik nga sila, cancel daw yung laro. May nagsusumba daw sa court Kaya umalis na nga din po kami dito para pumunta na nga sa Biñan, Laguna dahil baka magsimula na nga yung laro. At nakita pa nga namin dito si Kuya, nagpasama sa kanya yung tropa niya, kukuhain daw yung windmill. Talagang bambilis nung ikot nung LC habang umaandar At maya nga lang mga guys, nandito na nga din po kami sa Alonte Complex, Biñan, Laguna. Napakaganda nga po pala ng munisipyo ng Biñan ng Laguna. At napakagandang laban nga din po pala yung matutunghayan natin ngayong araw dahil game 2 nga po pala to ng quarterfinals nitong South Cotabato versus Biñan Tatakjel. Tatabla ba o tatapusin na? Kaya nanipat nga muna dito yung dalawa kong idol. Mukhang naninipat pa ng above ng mga estudyante. Mukhang may gusto pa isama si Lance Anore panonood sa loob ng court habang kumakain ng popcorn. May ka-holding hands pa daw siya. Kaya tamang waiting nga lang muna kami dito sa gilid dahil hindi pa nga nagsisimula yung first game. Kaya pagmasdan muna natin dito ang paglubog nitong haring araw. Napakaganda ng view. At labasan na nga din po pala dito ng mga estudyante. Kaya tamang sipat kilatis lang muna tayo dito. At dahil wala nga po tayo masipat, kaya nagpunta na nga lang ako dito sa dugout dahil malapit na nga din magsimula itong laban na to. Dahil fourth quarter na nga po yung unang naglalaro, kaya malapit na nga din silang magsimula. Kaya tamang papawis lang muna sila dito. Tamang buwat-buwat lang muna si Idol Jammer Hamito. Ano kaya ang magiging resulta ng laban na ito? Mailalagay na ba dito ng South Cotabato ang kanilang team sa semifinals o tatabla pa dito ang Biñan Tatakjel? Kaya abangan natin sa mga susunod na kabanata kung sino ba ang unang malalagay dito sa pwesto para sa semifinals. At sobrang dami nga din po palang tao na nanonood dito ngayong gabi sa Biñan, Laguna. Dahil panigurado ay napakagandang laban na naman ang gagawin nitong dalawang team na to. Tatabla ba o tatapusin na? Kaya tapusin nyo na din itong video na to hanggang dulo. At nag-warm up na nga dito ang team ng Biñan saka ng South Cotabato. Tamang warm up lang muna sila dahil malapit na nga din magsimula itong laban na to. Kaya nag-rounds na nga din dito ang team ng Biñan. Meron kaya magdadank dito? Wala, puro mga layup lang ang ginagawa dito ng team ng Biñan. Wala kasi si Poy Poy Aktub At dito naman sa South Cotabato, meron kaya dito mag-i-slam dunk at pinakitaan na nga kagad tayo dyan ni Sir Kyle ng isang slam dunk. Kaya grabe naman to si Sir Kyle. Talagang rounds pa lang nagpapakitang gilas kagad sa atin. At malapit na nga din po pala magsimula itong laban na to. Kaya nagpaago muna sila kuya dyan ng mga t-shirt. Talagang swerte yung mga makakasalo nitong t-shirt na pinapaagaw dito sa MPBL. Sobrang daming fans nga din po pala ang nanonood ngayon dito sa Alonte Complex, Biñan, Laguna. Talagang napaka-solid. Kaya pakilala na nga natin dito yung first five. At eto na, wag na nga natin patagalin to rep. Ihagis mo na nga yung bula para masimulan na nga itong laban na ito.
At hinagis na nga dito ni Rep yung bula. Kanino kaya mapupunta ang possession? Nakuha na nga yan dito ng South Cotabato. Kaso lang nag-error kagad sila dito at nilamon na nga sila kagad dito ni Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Ayun grabing galaw naman yun. Quality talaga ang mga galawan ni Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Ano kayang isasagot dito ng South Cotabato? Na kay Calvo binigay kay Hamito tumira. Mintis lang siya pero grabing rebound naman yun para kay Sir Kyle Tolentino. Parang si Scottie Thompson lang, 2 tao pa yung kinuwanan niya ng rebound dun. Si Pinoy Sakuragi pa yung isa. Kaya na kay Calvo dito nagmamadali tumira. Mintis lang siya dito pero nakuha pa din niya yung rebound at nilabas niya dito. Binigay kay Balakon niya, pumeke, tumira ng 3. Nagtayuan na kagad dito yung mga kakampi niya, kaso lang nagmintis, nabiso. Huwag kasi kayong tatayo muna hanggat di pa na-shoot, nabibiso. Pagka ganun, tingnan nyo, nagmintis. Na kay Lastimosa dito, tinira, mintis pa din siya. Kaya nakuha na nga yan ni Jerby Cruz pero na outside at pinasok na nga dito si Idol Joni. Marvin additional for Kyle Tolentino. 13 rounds stop with the bundle. Chef DeMarcus, Kenny, Ronald Curva. Na kay Apreco dito, binigay kay Mark Cruz, kaso lang natapal siya dito pero nakuha nga yan ni Tito Larry Rodriguez. Ayun, tinira na kagad ng 3. Kaya Tito Larry Rodriguez for 3. Na kay Hoson dito, tumira ng 3. Mintis nga lang siya dito pero nakuha pa din niya na South Cotabato at mintis pa nga din sila dyan. Kaya binigay na naman niya kay Tito Larry Rodriguez. Ayun, ilista mo na by Tito Larry Rodriguez. Talagang walang kupas tong tito ko na yan, abo. Talagang totoo nga ang kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda. Ano kaya ang isasagot dito ng Binyan? Kaya na kay Idol na binigay kay number 18 tumira ng perimeter. Ilista mo na, grabe naman yun. Kaya napatawag na nga din dito ang South Cotabato ng 30 seconds timeout dahil isa na nga lang yung kanilang kalamangan dito sa ating first quarter. Kaya back to the ball game na ulit tayo dito. Na kay Hoson na ang bola, didiskarte dito, tumira, mintis lang siya pero nakuha na yan ni Dumapig, tinira, kaso lang shot clock violation. At pinapa-review pa nga po nila yan dahil hindi nga sila makapaniwala pero nakita nga po natin na shot clock violation na talaga dahil nasa kamay pa ni Dumapig yung bola pero 0 na nga yung shot clock natin. Kaya for me, no count talaga yun dahil shot clock violation na. Kaya tamang focus lang dito si Team Katagumpay. Mukhang mabibigyan na nga tayo ni Team Katagumpay ng isang quality na Ibu helmet. At nung ni-review ay no count nga yung tira ni Dumapig dahil shot clock violation na. Kaya bumawi na nga lang dito si Idol Dumapig. Nilamon nga niya yung bantay niya dun. Nasabig niya na dito ang bola. Na kay Jonathan Gray dito nagmamadali, binigay sa kakampi niya. Na kay Manalang tumira ng 3, mintis lang siya. Tinagis na nga yan dito kay Hamito, kaso lang hindi nasalo kaya napahampas si Coach Elvis dyan. At bumagsak nga din dito si Idol Jammer Hamito. Hindi nga lang natin na video pero kinaldag siya ni Idol Pinoy Sakuragi. Pag angat ata ng braso, tinamaan si Idol Hamito dito sa nguso kaya nagdudugo yung nguso niya dyan. Kaya niloloko pa nga dyan ni Pinoy Sakuragi dito si Coach Elvis. Kaya nilabas muna dito si Idol Jammer Hamito dahil nagdudugo nga yung labi niya sa pagkaka-power move sa kanya ni Pinoy Sakuragi. Ang masakit pa dun, ikaw na naduguan, ikaw pa natulan ng foul. Kaya hindi makapaniwala dyan si Idol Jammer Hamito na foul counted yung hatol ng ating mga referee dahil akala niya ay offensive foul ang iahatol ng mga referee dahil pinalamon siya nung balikat ni Pinoy Sakuragi. Ayun, talagang putok ang uso. Iba pa din talaga ang karakas na nag-iisang Pinoy Sakuragi, parang hindi tumatanda. Talagang quality pa din maglaro. Kaya halftime na nga po muna tayo at isa nga lang po pala ang lamang dito ng South Cotabato. Ayun, kaya pupunta muna sila dyan sa kanilang mga dugout. At bago nga magsimula itong third quarter, may palaro pa nga dito ang MPBL. Ayan, half court shooting nga yan. Kaya titira na nga dyan si Kuya. Pag tira ni Kuya, kapos, sayang. Uuwi ka sana nakamotor, Kuya. Kaso lang, sumakit pa yung braso dito ni Kuya at wala nga nakashoot sa kanila dito. Talagang kung nakashoot mo yun, kung nagpunta ka dito na naka-jeep, pag uwi mo, meron ka ng quality na Mio. Ayun, nakashoot ka lang, mag-uuwi ka na ng isang quality na Mio. Talagang pochem. At magsisimula na nga din po yung third quarter natin dito, mga guys. Ito na nga yung magandang laban, third quarter saka fourth quarter dahil dito na magkakaalaman kung makakauna na ba ang South Cotabato o tatabla pa ang Binyan Laguna. Kaya sinargo kagad ni Tito Larry Rodriguez yung third quarter ng isang quality na pull-up jumper. Abante na nga dyan ng 5 points itong South Cotabato. Ano kayang isasagot dito ng Binyan? Tatakjel na kay Mark Pingris na dito ang bola. Binigay kay Canaleta. Binigay kay number 22. Kaso lang natapal siya dyan ni Jammer Hamito. Kaya nasa South Cotabato na dito ang bola na kay Hamito. Grabe naman yun. Naduguan nyo daw kasi si Idol Jammer Hamito. Kaya naghahapit na siya dito sa ating third quarter. Ano kayang isasagot dito ng Binyan? Tatakjel
sa magandang run nitong South Cotabato na kay Sir Kyle Tolentino. Tumira ng 3 mintis lang siya dito pero nakuha pa din nila yung offensive rebound. Na kay Mark Cruz dito, tumatawag ng play, binigay na ang bola kay Hamito. Hamito binigay kay Sir Kyle, 3 na naman, mintis na naman si Sir Kyle. Mukhang inaalat ngayong gabi si Sir Kyle Tolentino dahil hindi nga siya makashoot dito. At dito na mga guys, nagsimula yung mga maninipis na hatol ng ating mga referee. Dahil nung natapos yung laro, ang tinira lang nitong South Cotabato ay 5 out of 4 sa free throw line. Pero yung Binyan 35 out of 31 sa free throw line. Talagang napakalayo nga ng diferensya ng free throw line na tinira na magkabila ang team na to. Kaya na kay Mark Cruz na dito ang bola, dumidiskarte. Ano kayang gagawin niya dito? Na kay Mark Cruz tumira, pinabanda pa. Quality talaga yung moves na yun. At abante na nga din sila dyan ng 7 points dito sa ating third quarter. At nagtayuan na naman sila dito kaya nagmintis na naman yung tira ni Idol. At hinatulang pa dyan ng foul si Sir Kyle Tolentino. Ayun, grabe naman yun, napakanipis. Kaya nilabas nga din muna dyan si Sir Kyle Tolentino dahil 4 na foul na nga siya. Hindi nga makapaglaro dyan ng maayos si Sir Kyle Tolentino dahil foul trouble nga siya dahil ninipis, sumatol ng mga referee. Kaya na kay Elorde na dito ang bola, naghahanap ng papasahan, binigay kay Jerby Cruz sa 3 mintis lang siya dun at grabe nga hassle naman yun para kay Marvin Dionisio. Ay nang masarap panoorin, talagang sobrang hassle, dive for the loose ball. Kahit nabagsak na dito yung harang na extreme ay tayo pa din itong si Marvin Dionisio, sabay nabigyan siya dito sa batok ni Idol. Offensive foul nga yung hatol na una dyan ng ating mga referee, sabay nung nireview nila ginawan double foul. Magaling yung isang referee, yung number 27 atang referee yun, talagang ganado pumito. Talagang lahat ng pangyayari merong pito yung isang referee. At humatol na nga yung sa kabilang referee ng offensive foul pero nung nireview ang ginawang hatol ay double foul. Iskwaning yung mga referee. Kaya back to the ball game na ulit tayo para matapos na itong napakagandang laban na to. Na kay Elorde dito, naghahanap ng mapapasahan, binigay na kay Jerby Cruz, sabay binigay na kay JP Calvo. Calvo dito binigay kay Marvin Dionisio, open na open sa 3, mintis nga lang siya dun. At dito na nga din po nagtatapos ang ating third quarter at abante nga dito ng 12 points itong South Cotabato. At magandang panimula na nga to sa ating fourth quarter dahil 12 points yung kanilang lamang dito. Sana maalagaan na nila yung kalamangan nila dito dahil nagiintay na yung Batangas sa semifinals kung sino ang makakalaban sa kanilang dalawa. Kaso lang kakasimula pa lang ng ating fourth quarter, talagang unli foul na naman ng ating mga referee. Ayun o, hinakatulang kaagad ng mga foul. At kakasimula pa lang ng ating fourth quarter pero 5 team fouls na kaagad itong South Cotabato kaya penalty na kaagad ang Binyan Tatakjel. Talagang kada dikit ng depensa nitong South Cotabato ay hahatulang kaagad ng ating mga referee ng foul. Dahil penalty na kaya 2 free throw kaagad tas patay pa yung oras. At pagkatapos nga interviewin dyan ni JB Always Fresh ay mukhang uuwi na nga siya dito. Chat na lang kita Idol pag magpapagupit ako sa'yo. 500 pa lang kasi yung pera ko at nakashoot na nga kaagad dito ng 3 points si Idol Manalang. At paunti-unti na nga nakakahabol dito ang Binyan Tatakjel sa South Cotabato. Dahil 6 na nga lang po yung lamang nila dito kanina, 12. Ano kayang isasagot nila dito? Binigay na kay Dumapig ang bola, gumagawa ng mga moves. Grabe moves naman yun, sabay tinitigan pa yung bantay. Kaya na kay Mark Cruz na dito ang bola, tumira ng 3 si Mark Cruz, mintis lang siya pero nakuha ni Apreco. Binigay na naman kay Mark Cruz, tumira na naman ng 3, mintis na naman, nakuha na naman ni Apreco. Kaso lang binigay ni Apreco dito sa kalaban at nakuha na nga yan ni Pido at easy layup yan para kay Pido. Kaya 3 na nga lang ang kalamangan dito ng South Cotabato. Na kay Enzo Hoson dito ang bola, naisahan pa siya ni Pido at nahatulan ng offensive foul. Ayun, grabe naman yun, magandang arte naman nun. Ano kayang isasagot dito ng South Cotabato dahil nakakadikit na nga sa kanila dito ang Binyan Tatakjel dahil 3 na lang yung lamang nila pero Mark Cruz tumira, lumaki bounce, grabe naman yun. At hindi pa nga din tapos dito ang South Cotabato, na kay JP Calvo na dito ang bola. JP Calvo tumira ng 3 at nilinis pa yung ring, sabay pumasok, grabe naman yun. Talagang tuwang-tuwa si Sir Kyle Tolentino dito dahil mukhang naaamoy na nila dito ang semifinals. Kaya napatawag na nga din dyan ng timeout itong Binyan Tatakjel dahil sa napakagandang run na ginawa ng tong South Cotabato. Pero dahil nga sa mga maninipis na hatol na foul ng ating mga referee ay 2 na nga lang yung kalamangan dito ng South Cotabato. Dahil lahat ng free throw nitong Binyan Tatakjel ay pumapasok pero hindi na nga natin sinama sa mga video. Dahil lobat na yung cellphone ko at kailangan natin mabidyohan yung pinakadulo nitong laro na to. Na kay Hamito na dito, umikot, mintis lang siya. Nasa Binyan na dito ang bola, na kay Roca Curva, naghahanap dito ng mapapasahan, binigay kay Canaleta at humatol na naman ng manipis na foul yung ating mga referee. At hindi makapaniwala dyan si Idol
Larry Rodriguez na nahatulan siya ng foul. At isa nga lang yung na-shoot ni Canaleta dito mga guys, nakakaihoson na ang bola, kinaliwa, mintis lang siya. Nakuha na yan ni Roca Curva dito, nagmamadali, binigay kay Lastimosa dito, dire-diretso, hinatulan na naman ng foul ng ating mga referee. Nahatulan na naman ng foul si Tito Larry Rodriguez at mukhang 5 fouls na nga siya dito at graduate na. 11 seconds na nga lang yung natitira sa oras natin dito at isa lang yung kalamangan ng South Cotabato pero mag-free throw pa ng dalawa si Lastimosa. Mukhang lalamang pa dito ang Binyan Tatakgel dahil sa mga quality na foul na hatol ng ating mga referee kaya mabilis lang nahabol dito yung kalamangan nitong South Cotabato. Na-shoot na nga ni Lastimosa yung unang free throw niya kaya all 69 na nga tayo. Ito na yung pangalawang pagbubuslo, pumasok na naman. Kaya lamang na nga din ng 1 point itong Binyan Tatakgel na baliktad na nga yung iskoran natin dito. Kaya napatawag na nga ng timeout dito ang South Cotabato para gumawa nga ng isang magandang play dahil 11 seconds na nga lang yung natitira sa ating oras. Sana maipasok nitong South Cotabato yung huling play na ginagawa nila para semifinals na sila. Kaya ito na mga guys, panoodin nyo. Nakakapanghinayang yung laban na to, panalo na yun, natalo pa, sayang. Kaya hindi pa natatapos dito ang napakagandang quarterfinals na to dahil magkakaroon pa tayo ng Game 3 dito ulit yan sa Alonte Complex, Binyan, Laguna. Kaya abangan nyo ulit yung Game 3 nitong laban na to ng South Cotabato versus Binyan Tatakgel. Dahil panigurado mas magandang laban yun dahil Game 3 na nga yun at do or die game na. Dun na nga din malalaman kung sino ba ang makakatapat ng Batangas sa semifinals. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye! Yo!